Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Ayan, kumusta po kayo guys? Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at patuloy na sumusubaybay dito sa ating channel. Sa lahat po na nanonood at nagko-comment, nagsishare at sa lahat po ng mga nagtatanong, maraming salamat. Ayan, so salamat po sa suporta. At tayo po ay patuloy na dumadami at patuloy po tayo na lumalago. Ayan, so ngayon guys, ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin ay kung may 10 utos sa Biblia, meron din pong 10 utos sa pag-aalaga ng RTL chicken. At yan po ang ating pag-uusapan pagkatapos lamang po ng maikling intro. So welcome back po guys. Ayan, maraming salamat. Thank you so much sa pag-antabay. Ayan, nandito pa rin po ako. Si Anthony ang palagayan nyo nakakasama dito sa ating mga video, dito sa ating channel. Yan. So guys, ngayon po napaka-interesting ng pag-uusapan natin kasi sabi ko nga kanina, kung may 10 utos sa Biblia, meron din pong 10 utos na sa pag-aalaga ng RTL chicken. Ayan. So, ngayon po ay ito yung ating maganda sigurong pag-usapan kasi ito po ay makakatulong sa atin para tayo po ay maging nasa hulog, kumbaga nasa linya ng tamang pag-aalaga ng mga manok, no, ng ating RTL chicken o ng mga paitlogin nating manok. So, guys, ayan. So, unang-una, ang unang utos, no, ang unang utos ay huwag kalimutang pumili ng tama, no, na tama na lugar ng pagkukulungan. So, isa 'yan sa mga pinaka-importante, guys. Pumili kayo ng maayos na kulungan na paglalagyan nyo ng inyong mga manok. So, huwag kalimutang pumili ng tamang lugar ng pagkukulungan ng inyong mga manok. So guys, ito ay isa sa mga pinaka-importante dahil ito yung pagpili ng location, ito yung magiging determinant ng success ng inyong business kasi importante na meron itong pinagkukuhan ng tubig, maganda na medyo malamig yung lugar, tapos maganda na hindi masyado maingay, hindi maraming noise pollution, no, hindi maraming mga tao na palaging pumapasok, lumalabas sa area dahil yung mga yan po ay nagiging cause ng maraming issues sa ating mga manok. Unang-una na po dyan yung stress. So napaka-importante na huwag natin kalilimutang pumili ng tamang location o tamang lugar ng ating pagkukulungan ng ating mga manok. So yun yung unang-unang utos, guys. So siguraduhin ninyo na sinusunod nyo yung utos na yan. Ikalawang utos, guys, huwag hayaang walang maayos na ventilasyon ang inyong mga kulungan. Ayan, so isa sa mga detrimental sa ating mga manok ay yung walang maayos na ventilation. Kasi ang mga manok po, ang mga RTL chicken natin ay mainitin ang katawan niyan, lalong-lalo na po sa summer, no. So, kailangan po maayos yung ventilation. At saka syempre, yung mga kulungan po natin, pag hindi maayos ang ventilation, hindi nakakalabas yung mga ammonia na ipinoproduce ng ating mga ipot ng manok. So, kapag ka po yan ay hindi nakaka-circulate na maayos, nakakalabas sa mga kulungan, yan po ay nagiging sanhi ng iba't ibang respiratory problem para sa ating mga manok. So, yon, dapat ay sundin natin ang ikalawang utos na yan. Ikatlong utos, guys, ayan, huwag hayaan na walang malinis na inumin ang ating mga manok. So, importante sa pagsisimula ng ating RTL business, guys, meron tayo laging iniisip natin lagi na meron tayong pagkukuhanan ng maayos na supply ng tubig. Malinis, hindi pwedeng sa mga sapa-sapa lang, hindi pwedeng sa mga ilog-ilog lang. Dapat meron pong malinis talaga na tubig tayong pagkukuhanan kasi napaka-importante niyan para sa ating mga manok. Yan. So napakalakas uminom ng ating mga manok umaga, tanghali, hapon hanggang gabi umiinom yung mga yan.
Sunod, ang ika-4 na utos, huwag hayaang madumi ang ating mga kulungan. So panatilihin po natin, isa sa mga pinaka-importante sa pagmamanukan ay malinis ang ating mga kulungan. Kasi para maiwasan po natin ang lahat ng maaaring dumapong sakit, no? So dapat ay regular yung ating paglilinis, dapat regular yung ating pagdidisinfectant, no? Pagdidisinfect ng ating mga facilities, no? So dapat ay maayos yung ating biosecurity para na sa ganon ang ating manok ay hindi magkasakit. Kasi pag nagkasakit, meron po tayong magiging problema. So posibleng bumaba ang bilang ng mga itlog, posibleng tayo ay mamatayan ng mga manok. So yon, ang ika-4 na utos ay huwag hayaang madumi ang ating mga kulungan. Dapat sinusunod po natin yan. Sunod ay yung ating pong pang-5 utos, huwag hayaang hindi makakain ng tama at masustansya ang ating mga manok. O yan guys ha, importante sa mga nangingitlog na mga manok ay yung tama at balance na diet nila. So dapat kumpleto sa Ricardo. Sabi ko nga lagi sa ating mga naunang mga videos, dapat kumpleto ang kanilang mga pagkain. Sagana sa protina, sagana sa vitamina, sagana sa calcium, sagana sa iron, sagana sa lahat ng klase ng mineral na kailangan ng ating mga manok para makapag-produce sila ng mas maraming itlog. Ayan, so kailangan po yan na meron tayong maayos na supply ng ating mga feeds. At yung feeds natin ay dapat kumpleto ang lahat ng mga kailangan ng ating mga manok. Ika-6 na utos guys, huwag hayaang walang tama at maayos na programa sa pailaw. Ayan, so meron po tayong isang subscriber dito, nag-message siya sa akin kanina. Sabi niya sa akin ay pwede na ba daw magpailaw kung 28 weeks na ang kanilang mga manok. Sabi ko grabe, sobrang late na yon. Kung 28 weeks na, hindi pa napapailawan ang mga manok. So normally guys, ang pailaw ay nagsisimula sa 16 weeks ng mga manok. Pero kami ay nagsisimula kami sa 20th week kasi ang mga manok ay sobrang bata pa sa 16th week. Kaya medyo pagka pailawan ay napupersa na agad silang mangitlog at nagkakaroon po tayo ng maraming mga mortalities because of prolapse. So kailangan may tama based on your experience na pailaw para sa ating mga manok. Huwag nating hayaan na wala tayong maayos na programa. So nagtataka yung nag-message sa akin bakit daw 50% pa lang yung kanilang itlog dun sa kanilang mga manok. Syempre, hindi na pailawan. Isa sa mga pinaka-importante para mangitlog ang mga manok ay yung pailaw. Kasi yan po ang nagiging stimulant ng pituitary gland ng mga manok para makapag-produce ng itlog. Ayan, so yan yung ika-6 na utos guys. Ika-7 utos, huwag hayaang ma-stress ang ating mga manok. Ayan, napaka-importante nito guys. Ang stress ang isa sa mga causes ng manok para hindi mangitlog. So ang manok pagka yan ay na gambala, no, na stress sa araw, matitigil na yung kanyang pangingitlog. Bukas na yan mangingitlog. So ingatan natin, even yung ating pagkolekta ng itlog, i-schedule natin, even yung paglilinis natin at pagpapakain i-schedule natin. At dapat hindi lagi iba-ibang tao ang pumapasok sa ating mga poultry. Kasi yung mga manok natin, pag hindi nila kilala yung mga tao at meron silang at kahit mga ibon, kahit mga other animals, no, na nakapapasok sa poultry, na-stress po sila. Kahit nga yung hulog at kidlat at malakas na ulan ay nagiging dahilan din po yan ng stress ng ating mga manok. Napaka-sensitive ng ating mga RTL chicken. Okay, so iwasan po natin na may stress ang ating mga RTL chicken. Ayan. So pang-8 po nating pinagbabawal, pinag-uutos, no.
huwag hayaang walang regular at sapat na supplements ang ating mga manok. So guys, kahit na napakaganda ng mga feeds na ginagamit natin, minsan kulang pa rin yung feeds na yan when it comes to supplements. No? So napaka-importante na meron pa rin tayong ibinibigay na supplements para sa ating mga manok. Hindi lamang para maging healthy sila, kundi para maging magana din sila sa pagkain at hindi sila kung kompleto sila sa mga vitamins and minerals, hindi sila magiging sakitin at hindi magiging lapitin ng sakit. No? So guys, kailangan, importante na meron silang mga multivitamins na supplements at wag natin din kalimutan na bigyan din sila ng tamang medication. So pang-siyam ay huwag kalimutang magbigay ng antibiotics, ayan, at mga pampurga sa ating mga manok. So importante guys, no, na tayo ay may regular na flushing, no, so para ng antibiotics para yung mga namumuong sakit o nakaambang sakit para sa ating mga manok ay na-flush agad natin at nawawala na yan, di nadadapo sa ating mga manok, o kung nagsisimula ng dumapo, maagapan agad natin. Yun din pong mga parasites sa ating mga manok, nagiging sanhi din po yan ng pagbagal ng itlog. So kaya dapat nagpupurga tayo every 3 months o every 4 months sa atin pong mga manok. Ayan. So at ang ikasampu and final na utos, huwag kalimutan ang huwag kalimutan na ang ating mga manok ang nagbibigay ng mas maraming itlog na siyang nagpapaunlad sa ating business. So huwag kalimutan na ang ating mga manok ang nagbibigay ng maraming itlog na siyang nagpapaunlad sa ating business. So basically, wag natin kakalimutan na yung ating mga RTL chicken, pag hindi natin inalagaan ng maayos, hindi yan magbibigay ng itlog, no? Hindi yan nagbibigay ng mas madaming yield at yan ang ating magiging problema. So dapat lagi natin tatandaan na pag inalagaan natin ang ating mga manok ng tama, ng maayos at healthy sila, magpuproduce sila ng maraming mga itlog at magbibigay sa atin ng maayos na negosyo. So guys, 10 utos sa pag-aalaga ng RTL chicken. So, kung nakarating ka dito sa end ng video na to, maraming salamat at sana naman ay mag-subscribe ka na rin sa ating channel at i-click mo na rin yung notification button nang sa ganon ikaw ay ma-notify tuwing meron tayong upload dito sa channel na to. Maraming salamat, God bless, and see you all later. Bye-bye!